Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, naligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggang sa langit. Nung lumakat po kami sa kadiliman ng salibutan ito, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At lumalakad na po kami ayon po sa inyong gabay at tulong patungo sa walang hanggang kapangyarihan sa langit. Naniniwala po kami na ang buhay po namin sa mundong ito ay hindi na para sa aming sariling kalooban, kundi maganap po ang banal na kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Nawa ang maluwalhating kalooban ng Panginoon ay matupat sa buhay po namin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita. Samahan niyo po kami sa aming pagkikinig at pag-aaral at pagkikibahagi ng banal na fellowship sa inyong pangalan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. Marcos chapter 3 verse 16. From 16 hanggang 19 po, babasahin ko po ito. From 16 hanggang verse 19, babasahin ko po. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na kanyang pinangalangan Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kapatid ni Santiago na tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulok. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Kananeo, at si Judas Iscariote na siyang nakanulo sa kanya. Yung patuloy po natin pinag-aralan po yung 12 disciple ni Hesukristo. Kaya so sana po bago matapos po natin ang lahat ng topic patungkol sa 12 disciple, sana nasa ulo na po ang pangalan nilang lahat. Okay? So, nung last time po, sino po yung pinag-usapan po natin? Si Simon Pedro. So, minamahal mo ba ako? Yun po yung pinakaunang, pinakamalapit na disciple, alagad ni Jesus kay Hesukristo. So, ngayon po ay patungkol kay Santiago saka si Juan. Ito po yung silang dalawa po ay pag-usapan po natin ngayon. So verse 17 po, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kapatid ni Santiago na tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulok. So ano po yung kulok? So, thunder. So, iba po ito, kidlat. Ano po yung kidlat? So, kidlat po ay lightning. Okay? Lightning. Tapos yung kasamang mga malakas na yung tunog ay tawag na thunder. Okay? Thunder. So, bakit po yung pangalan po, yung tawag po tawag po sa kanilang dalawa ay anak ng kulok. Okay? Isasulat ko po dito yung pangalan po nila. So James and John. So, meron din pong isa pang James.
So tawag po James the Less. Okay? Ito po yung anak ni Alfeo. Ito po. So ito po yung dalawa, makapatid, ay anak ni Zebedeo. Okay, anak ni Zebedeo. Itong dalawa. So ito po yung Santiago po yung tinatawag na James the Great. Okay? Ito po, James the Less. Mas bata, pero iba po yung pangalan. Iba po yung tao. So yung asawa po ni Zebedeo, nakasulat din po sa Bible, yung asawa ni Zebedeo. So nakita po ba? So Salome. Salome po, yung asawa ni Zebedeo, siya po yung nanay nilang dalawa. Okay? So, Peter na lang. Yung Peter, Pedro, saka yung Andreas, saka yung si James, saka si Juan, ito po yung apat na disciple po ay unang tinawag ni Hesus Kristo. Yung apat na disciple. Kaya sila po ay mas malapit po kay Hesus Kristo. Kaya si Pedro, saka si Juan po, siya po yung sulat ng ikalawang Pedro. Tapos si Juan po, anong sulat po niya sa Bible? So, Gospel of John, tapos 1st, 2nd, and 3rd John, and Revelation. So, 5 libro po, aklat ay sulat ni Apostol Juan. Okay. So, itong Peter, Andre, James, Juan, sila po yung katrabaho. Katrabaho po. Ano po yung trabaho nila? Fishermen. So, mangingisda po sila. Ibig sabihin, yung disciple po ni Jesus ay hindi po galing po sa mga school o hindi po galing sa mga matatalinong graduate na college. Yung disciple po ni Jesus ay tinawag ni Jesus sa mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao katulad natin. Okay? Katulad po natin. So, ordinaryong tao po ba tayo? Ordinaryong tao? Ordinaryong tao. Meron pa ba dito? Special? So, ordinaryong tao tayo. Hindi po tayo masyadong matalino. Hindi po tayo mataas yung position sa mundo. Hindi tayo mayaman. Ordinaryong tao lang. Katulad po ni Pedro, Santiago, saka si Juan. Fishermen sila. Okay? Pero sila po yung ginamit ng Panginoon para sa kanyang kalooban hanggang ngayon. So tuloy-tuloy po yung kanilang ministry. So tawag po, pero hindi po sila pwedeng sambahin. Hindi po sila pwedeng sambahin katulad po ng ginagawa ng ibang religion. So sinasamba po sila, tawag po sila saints, okay? Pero mali po 'yun. So isang ordinaryong tao lang sila, pero naligtas po sila, naglingkod po sila sa Panginoon. So ginamit po sila ng Panginoon. Okay? Katulad po natin. Kaya yung tamang yung tawag, lahat po ng mga taong ligtas ay tinatawag din po ng saints. Okay? Kaya next Sunday, Lord's Day, magkakaroon po tayo ng All Saints Fellowship. Ano po yung meaning? All Saints Fellowship. Okay? So, lahat ng mga kapatiran na taong ligtas ay makasama. All Saints. Lahat po tayo ay saints sa harap ng Diyos. Yung saints po, meaning ay ginawang banal. Mga banal sa harapan ng Diyos. Kaya tingnan po natin yung kanilang unang buhay. Okay? So ginamit po sila ng Diyos, yung dalawa,
So, para sa kalooban ng Diyos. Pero yung una, yung kanilang puso, yung kanilang ugali ay hindi pa ready. Hindi pa ready. So, Lucas chapter 9. Lucas chapter 9, verse 54. So, magmula 51, babasahin ko po. Lucas chapter 9 from verse 51, babasahin ko po. Nang malapit na ang mga araw upang siya ay tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. At nang makita ito ni Santiago at Juan na kanyang mga alagad, ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Ito po yung sabi po nilang dalawa. Okay. So, bakit po yung kanilang pangalan ay Boanerges, yung anak ng kulok? Dahil, anong ugali po nila? Anong ugali nakikita po natin dito sa kanila? So, maamo ba yung kanilang ugali? Hindi po. Madali, galit. Madali po sila nainis. Okay. Ordinaryong tao sila o hindi? Ordinaryo po, katulad po natin. Ganun din po tayo kapag masama po yung ginagawa ng kapitbahay sa atin. Anong sinasabi natin? Bahala ang Diyos sa iyo. Anong ibig sabihin? Parang ganito po yung isip natin. Okay? Sana susunugin ka ng Diyos. Bahala ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, sana paparusahan ka ng Diyos. Katulad po ng sabi nila, Panginoon, ibig mo ba kami magpababa ng apoy mula sa langit upang sila ay sunugin? Pero doon po sa sulat ni Apostol Juan, so Gospel of John, ikatlong sulat ni John, Revelation, anong mensahe nakikita po natin doon? Ano po yung pinaka-topic ng sulat niya doon? About love. Okay? Magmahalan kayo sa bawat isa. Okay? Minahal tayo ng Diyos ganito. So, tingnan po natin sa unang Juan chapter 3, verse 16. So, ilang verses po, tingnan po natin. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, unang Juan, hindi Juan 3:16. Unang Juan chapter 3 verse 16, basahin po natin, 3-1. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapan natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. The same John. Pero yung una niyang sinabi, Panginoon, ibig mo ba kami magpababa ng apoy mula sa langit upang sunugin sila? Yun po yung unang ugali ni John. Pero ngayon po, anong mensahe niya? Okay. Dapat ibigay yung ating buhay para sa mga kapatid. Okay. Mangbahalan tayo. Parang ibang tao siya dito, ibang tao. Naman po, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So chapter 4, verse 10,
Itong unang Juan chapter 4 ay puro yung pag-ibig. Yung topic po niya ay puro pag-ibig. Okay? God is love. Okay? Verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tao umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Okay. Mag-ibigan tayo. So, yung unang pangalan po nila ay unang nickname, ano po yung nickname? Sons of Thunder. So, Kulok. Ito yung Kulok, Sons of Thunder. Pero si Juan po ay Apostle of Love. Ito po yung nickname niya. John po ay Apostle of Love. Okay. Dati, ganito ang ugali. Pero paano naging ganito? Mag-ibigan tayo, bawat isa. Puro pag-ibig. Pag tinusok, pag nahipo siya, okay? Pag nahipo ka, anong lumalabas? Huh? Bakit? Huh? Yung ugali, lumalabas? Pag nahipo si Juan, anong lumalabas? Love. Love, pag-ibig. Pero sa una, thunder, labas. Yung kidlat, lumalabas agad. Galit. Anong nangyari sa kanya? Okay. So, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, isinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. Ito po yung ganitong pag-ibig ay tinanggap niya mula sa Diyos. Tinanggap niya yung pag-ibig mula sa Diyos. Yung pag-ibig ni Juan ay hindi po galing sa sarili. Yung pag-ibig po ni Juan na apostol ay saan galing? Galing sa Diyos. Galing sa Diyos. So tinanggap niya yung pag-ibig, masaganang pag-ibig ng Diyos na napatunayan doon sa cross ng Calvario, namatay si Jesus para sa akin bilang pantubos. Sugo niya ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ito po yung ebanghelyo. Namatay si Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Pantubos, anong ibig sabihin? Lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Natubos na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Sabi po ni Apostol Juan, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yung material na blessing, pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa atin yung kanyang tanging anak, okay, bugtong ng anak si Jesucristo, at namatay siya sa cross, at dumanak na po yung kanyang banal na dugo, yun po yung pinakapag-ibig ng Diyos. John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak, upang sino mang sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng, ano po? Makaroon ng kayamanan, buhay na walang hanggan. Hindi po upang makaroon ng maginhawang buhay dito. O hindi po makaroon ng kalakasan, malakas na katawan. Okay. Yung buhay na walang hanggan, yun po yung kalooban ng Diyos, yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaya isinugo niya yung kanyang tanging anak. Pag-ibig po yan, unconditional. Yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Alam natin na yung December 25, hindi po yung araw ng yung kapanganakan ni Jesucristo. Wala po sa Biblia
kung kailan po ipinanganak si Hesus Kristo. Okay? Hanapin po ninyo sa Biblia. So, hindi po matatakpuan kung anong petsa po ipinanganak si Hesus Kristo. So, pero di ba yung buong mundo po ito ay nagse-celebrate po ng yung Pasko. Okay? Parang itong piyesta sa kanila. Masaya sila. Pero wala po sa Bible. Okay? Yung December 25 ay galing po sa Roman Catholic. December 25 ay galing po sa tradisyon ng Roman Catholic. Hindi po galing sa Biblia. Yung Roman Catholic Church, saan po kinuha po nila December 25? Okay? Kung wala po sa Bible. Kinuha po nila December 25 doon po sa tradisyon, piyesta ng yung pagano. Piyesta po ng pagano. So bakit sineselebrate po nila December 25? Sinamba po nila yung araw, sun, bilang Diyos. Sinamba po nila yung pagan sa Roman Empire. So, sumamba po sila sa araw, sun. Okay? Kaya December 25, so doon po, yung December 25, so doon po, yung pinakamahabang gabi. Kaya pagdating sa December 25, doon po nakumpisa na po yung pahaba yung araw. Kaya yun po yung kinuha po nila, ito na po yung piyesta para sa sun. Okay? Sun. Yun po yung tradisyon ng pagano. Yun po yung kinuha po ng Roman Catholic. Tapos ginawa po nila, ito ay Christmas. Okay? Hindi po galing sa Biblia. Kaya sana po, yung mga kapatiran po dito, ay wag po tayo sumali sa mga ganong celebration ng mga yung piyesta, parang piyesta, yung tradition po ng mga Christmas. Okay? Ang mahalaga po sa atin, naunawaan ba natin? Okay? Kahit alam po nila na si Jesus ay dumating sa mundong ito, pero hindi pa po alam ng maraming tao kung bakit. Okay? Hindi po alam po ng maraming tao kung bakit pumarito si Jesus sa mundong ito. Yung kanilang celebration ay birthday po ni Jesus. Samantala, hindi po yan nakasulat sa Bible. Galing po sa mga ibang mga pagano, yung tradisyon ng pagano. Okay? Para lang gusto nila mga masaya. O mga December, end of the year, mga seasonal yung pista. Ang mahalaga po sa atin po ay naunawan ba natin yung tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Kung bakit po siya pumarito sa mundong ito, tapos yung buhay ni Jesus, 33 years na buhay po ni Jesus, anong ginawa niya? Kailangan po natin gayahin yung kanyang buhay. Tapos yung pinaka-highlight ng buhay po ni Jesus, hindi po yung birth, hindi po yung kapanganakan, kundi yung kanyang kamatayan. Kamatayan po yung pinaka-highlight. Okay? Tapos yung kanyang resurrection, muling pagkabuhay. Ngayon, nasana po siya? Nasa langit po siya. Tapos, babalik po siya. Yung storya po ni Jesus ay ongoing pa sa atin. Yung tunay na Kristiyano na ligtas, hinihintay po natin yung kanyang second coming. Samantala po yung mga buong mundong ito, yung nag-focus po sila sa kanyang unang kapanganakan, birthday ni Jesus. Pero hindi po nila alam na babalik si Jesus, babalik. Pag bumalik na po si Jesus, Panginoong Jesucristo, kukunin niya po yung kanyang mga anak at iiwan po yung mga tao hindi paligtas at papasok sa
yung mga anak ng Diyos ay dadalhin sa buhay na walang hanggang sa langit, tapos yung mga taong hindi paligtas ay mapapahamak sa walang hanggang impyerno. Alam niyo po ba, yung storya po ay ongoing pa sa atin. Hindi po yung tradisyon. Ongoing pa. Daily. Kaya, kailangan po natin check-in po yung ating sarili kung nasa tamang relation ba ako sa Panginoon. Okay? So, balik po tayo. So, Lucas chapter 9, verse 55. Lucas chapter 9, verse 55. Uh, 54. Kaya ibig mo ba kami magpapababa ng apoy mula sa langit upang sila ay tupukin? Okay? Ganito po yung unang ugali. Sa totoo lang po, alam po ni, yung nabanggit po ni Juan ay galing po sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan po, mayroon pong mga storya na isinugo ng Diyos yung apoy, sinunok ng Diyos yung mga tao sa gamit po yung apoy. Okay? So, tingnan po natin sa Lumang Tipan. Unang Hari chapter 18 po, sa Lumang Tipan. Unang Hari chapter 18. So, sa panahon po ni Elias, so tinipon po ni Elias yung mga propeta ng Baal, 450. At yung propeta ng Asera, 400. Tapos parang nag-testing po sila, sino ang tunay na Diyos? Yung si Baal o Asera ba yung totoong Diyos? O yung Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na Diyos? Kaya chapter 18, ganito po yung sabi po ni Elias sa kanila. Chapter 18, verse 24. Tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagin ko ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos na sumago sa pamamagitan ng apoy ay siyang Diyos. Ang buong bayan ay sumago, mabuti ang pagkasabi. So, mga ito po yung testing po nila. Ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang Diyos. Kaya tawagin mo yung Diyos mo. Okay? Parang tawagin mo yung ama mo, tatay mo, papa mo. Tatawagin ko yung papay ko. Okay? Tatay ko. Tingnan natin kung sino po yung tunay na papa. Okay? Kaya, yung propeta ng Baal ay 450. So, marami. Verse 26. Kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila, kanilang inihanda, tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghaliang tapat, nagsasabi, O Baal, dinggin mo kami, unit walang tinig at walang sumasagot, sila ay lumukso sa palibot ng kanilang ginawang dambana. Verse 27, nung tanghaliang tapat na, nilibak sila ni Elias na sinasabi, sumigaw kayo ng mas malakas sapagkat siya ay isang Diyos, baka siya ay nagbumuni-muni o nananabi o nasa paglalakbay o baka siya ay natutulog at kailangan gisingin. Okay? Kasi tahimik, walang sagot mula sa Baal. Lalong sumisigaw sila. Tapos,
verse 36 po, 36. Verse 36. Sa oras ng paghahandok ng alay sa hapon, si Elias na propeta lumipat, nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos na sa Israel at ako ay inyong lingkod, aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa inyong pag-uutos. Kaya verse 38, basahin po natin, 3, 2, 1. Nang makagayoy, ang apoy ng Panginoon ay bumaksak at tinupok ang handok na sinusunog, ang kahoy, mga bato, alabok, dinalaan ng tubig na nasa hukay. So, ipinakita ng Diyos yung kanyang sarili sa ganitong mga miracle. Okay? Miracle. Para lang may idea sila kung sino po ang tunay na Diyos. Okay? Bumaba po yung apoy ng Panginoon. Okay? Bumaksak at tinukpok ang handok na sinusunog, kahoy, bato, alabok, pati po yung mga tubig. So ito po yung nabanggit, ito po yung mga apoy na ginamit ng Diyos. Pero mas matinding case po ay nakikita po natin sa second, yung king. So pangalawang hari, chapter 1. So pangalawang hari, chapter 1, verse 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimaksik laban sa Israel. Si Ahasias ay nahulog sa salasala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nakasakit. Kaya siya ay nagpadala ng mga sugo at sinabi sa kanila, humayo kayo, sumangguni kayo kay Baal-Zebub, na Diyos ng Ekron, kung ako ay gagaling sa sakit na ito. Verse 3, uni sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tispita, bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron? Ngayon ay, ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi ali sa higaan na inyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya't si Elias ay pumaroon. Si Ahasias po, ilala po natin si Ahab. Okay. Si Ahab po ay isang hari sa Israel. Ito po yung hari ng Israel sa Juda. Tingnan po natin. So Israel sa yung Juda, dalawang diba, pagkatapos ng hari Saul, si David Solomon, nahati po yung Israel sa dalawang bahagi, Northern Israel, saka yung Southern Judah. Si Ahab po ay pang-pitong hari sa Israel, si Ahab. Pero alam po natin si Ahab po ay nagsamba sa Diyos-Diyusan. Yung asawa niya, si Jezebel. Si Jezebel po ay mas matindi kaysa haring Ahab. Kaya pinatay po siya ng Diyos. Yung kanyang anak ay Ahasias. Okay? Si Ahab,
Pagkatapos, si Ahasias po ay pang-8 hari ng Israel. So, sa panahon po nila, si Elias po ay yung propeta po sa panahon po ni Ahab, saka si Elias. Okay? So, kaya si Ahasias po ay nakasakit. Nakasakit po dahil nahulog po siya sa salasala ng kanyang silid sa itaas. Kaya nahulog. Ang ginawa po ni Ahasias po ay nagpadala ng tao, sugo, para gusto niyang malaman kung gagaling po siya sa sakit o hindi. Pero saan po siya nagpadala ng tao? Para sumangguni? Sa Diyos o sa mga Diyos-Diyosan? Sa Diyos-Diyosan. Baal-Zebub po. So, nagpadala ng tao kay Baal-Zebub. Yung Baal-Zebub po ay Diyos-Diyosan po ng Ekron. Kaya nung nakita po ng Diyos yung ginawa ni Ahasias, sinabi po ng Diyos kay Elias para sabihin kay Ahasias ang parusa ng Diyos. Ganito ang mangyayari sa iyo. Sabi po ng Diyos kay Elias, wala bang Diyos sa Israel? Bakit sumasangguni kayo sa ibang Diyos-Diyosan? Yun po yung sabi po ng Diyos. Parang ganito po, yung mga tatay po dito o nanay po dito, kapag yung anak mo ay lumalapit sa kapitbahay upang humingi ng pera, anong sasabihin mo sa kanila? Yung anak mo ay lumalapit sa tatay ng kapitbahay. Tay, pahingi ako ng pera. May kailangan sa school. Anong sasabihin mo? Wala ka bang tatay? Wala ka bang nanay? Bakit lumalapit ka sa kapitbahay at humingi ng tulong sa kanya? Patay na ba yung tatay mo? Patay ba yung nanay mo? Bakit lumalapit ka sa kapitbahay at humingi ng tulong? Parang ganun po yung sitwasyon. Galit na galit po ang Diyos kay Ahasias. Nung nakasakit po siya, sumangguni siya sa mga Diyos-Diyusan. Kaya sabi ng Diyos, tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya ang Diyos sa lumang tipan ay nakakatakot. Kapag nakita po natin ganitong mga storya sa Bible, so ano po yung naramdaman po natin? Sa lumang tipan po, maraming tao po ay namatay. Dahil sa pinarusahan po ng Diyos yung tao agad-agad. Pag may kasalanan, agad po sila pinarusahan ng Diyos. Kapag nagsimba sa Diyos-Diyusan, agad-agad, pinarusahan po sila ng Diyos, pinapatay po sila ng Diyos. Hindi katulad po ngayon. Yung panahon po ngayon po ay panahon ng biyaya. Nagtitiis ang Diyos sa atin. Naghihintay po ang Diyos sa atin. Kahit may kasalanan po tayo, hindi po tayo agad-agad pinaparusahan. Katulad po sa lumang tipan. Pag nakita po natin ganitong mga ginawa ng Diyos sa lumang tipan, naramdaman po natin na masagana talaga yung biyaya ng Diyos. Okay? Kahit marami akong kulang, kahit marami akong kasalanan, pero pinatawad niya ako, hinihintay pa niya ako. Dito po, so chapter 1 verse 9, nang makagayoy naksugo ang hari sa kanya ng isang kapitan ng 50 kasama ang 50 kawal niya. Umahon siya kay Elias na nakaupo sa tuktok ng burol. Sinabi sa kanya,
O tao ng Diyos, sinabi ng hari, bumaba ka. So, isinugo ng Diyos yung tao. Isinugo ng hari Ahasias, isang kapitan ng 50. Okay? Mayroon isang kapitan, tapos yung kasamang 50 kawal niya. So, hindi po mga isa-dalawa lang. 51, isang mga grupo, malaking grupo. Ay isinugo para pumunta, para sunduin si Elias. Anong nangyari? Verse 10. Umuni si Elias ay sumagot, sinabi sa kapitan, kung ako'y tao ng Diyos, hayaan bumaba ang apoy mula sa langit at tupukin ka at ang inyong 50. At bumaba ang apoy mula sa langit, tinupok siya at 50 kawal niya. So ano po yung nangyari? So bumaba po ang apoy galing sa langit. Tapos tinupok, sinunok sila lahat. Ito po yung unang batch. Nagtaka yung hari, kaya isinugo niya second batch. Another 51. Isang kapitan ng 50 at kasamang 50 kawal. Another second batch. Ganon din po nangyari. Verse 12, subali si Elias sumagot sa sinabi sa kanila, kung ako'y tao ng Diyos, hayaan bumaba ang apoy mula sa langit, tupukin ka at ang inyong 50. At apoy ng Diyos ay bumaba mula sa langit, tinupok siya at ang 50 kawal niya. So may dagdag parang dito, anong tawag po yung apoy na ito? Apoy ng Diyos. Apoy ng Diyos. Kaya ito po yung alam ni Juan. Yung lumang tipan po, yung storya sa lumang tipan, alam po ito ni Juan. Second batch. Kaya mga ilan po ba namatay? 102. 2 kapitan, saka yung 100 kawal ay namatay. Sinugo niya yung pangatlong batch. Sinugo ng hari pangatlong batch. Third batch. Verse 13, buling nagsugo ang hari ng kapitan ng 50 kasama ng kanyang 50. Ang 50 kapitan ng 50 ay umahon at dumating at lumuhod sa harapan ni Elias. Nakiusap sa kanya. Bakit lumuhod po yung 50 kapatid? Bakit lumuhod siya dito? Di ba yung alam niya, yung 2 unang kapitan ay sinunok ng Diyos. Saka yung 2 batch na 50 kawal po ng hari ay sinunok ng Diyos. Yun po yung alam niya. Kaya yung pangatlong batch na kapitan, nung pumunta po siya kay Elias, takot po siya o hindi? Takot o hindi? Takot. Kung kayo po ay lalapit kay Elias, kung kayo po ay kapitan, lalapit po kayo Elias, so, takot po. Baka susunugin niya ako. Kaya yung pangatlong kapitan po ay hindi po agad nagsabi. Lumuhod siya muna, lumuhod. Lumuhod. Tapos nakiusap. Ano po yung sabi niya? O tao ng Diyos, ipinapakiusap ko sa iyo na ang aking buhay, ang buhay ng 50 ito, na inyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa inyong paningin. Nakiusap kami. Ibig sabihin, awa. Humingi siya ng awa sa Diyos. Okay. Ganito po yung puso ng isang taong humihingi ng awa sa Diyos. Alam niya na kung gaano nakakatakot po yung hustisya ng Diyos.
Nakita po niyo yung apoy ng Diyos mula sa langit. Alam niyo po ba kung bakit maraming tao ngayon ay walang takot sa Diyos? Wala po silang takot sa kasalanan. Bakit wala silang takot sa kasalanan? Dahil hindi pa po nila kilala ang tunay na Diyos. Yung kanilang kinikilalang Diyos ay Diyos ng tradisyon, Diyos ng mga piyesta. Hindi po nila kilala yung tunay na Diyos na galing sa Biblia. Kung titingnan po natin sa Biblia, ang Diyos po ay hindi yung mga lola, hindi po yung lola ng KFC na nakangiti lagi, ay smile lang lagi sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Siya po yung gumawa ng impyerno, alam po natin. Siya po yung gumawa ng impyerno. Lawa ng apoy. Okay. Walang hanggang kapahamakan. Hindi po yung ginawa ng Diyos para sa tao. Ginawa po ng Diyos yung impyerno para sa diabolo, sa kayong kanyang mga anghel. Kaya sabi po sa Matthew chapter 24, sabi po doon, okay? Yung walang hanggang apoy, hindi po ginawa ng Diyos para sa tao, kundi para sa diabolo at yung kanyang mga anghel. Pero bakit maraming tao ay mapupunta sa impyerno? So ayaw po nila yung katotohanan. Ayaw po nila malaman yung katotohanan. Mas gusto po nila, mas sumusunod po sila sa tradition ng tao, yung ginagawa ng ibang mga tao. Kaya yun po yung mga taong lumalakas sa wide gate, wide way, wide gate. Nakapasok po sila sa wide, yung malapan na pintuhan. Lumalakas po sila sa malapan na daan at patungo sa kapahamakan. Kapag nalaman po natin, kapag nakilala po natin yung tunay na Diyos ng katotohanan sa Biblia, ang ginawa ng kapitan po ito ay ginagawa po natin. Lumuluhutin po tayo sa harapan ng Diyos, at nakikiusap po tayo sa harapan ng Diyos at humingi ng awa sa Diyos. Doon po, dumarating po sa atin yung tunay na biyaya. Biyaya, grace. Kaya, ito po ay alam po ni Juan, yung storya po ni Elias. Kaya, katulad po ng ginawa ni Elias, yun po yung sabi po niya, Panginoon, ibig pa ninyo kami magpababa ng apoy mula sa langit at susunugin sila. Katulad ng ginawa ni Elias. Pero, sabi ni Jesus, sinaway sila ni Jesus. Ganito yung mga hot-tempered po, si Santiago saka si Juan. Yung hot-tempered. Madali po sila na inis, madali po sila nagagalit. So, balik po tayo sa Mateo chapter 20. Verse 20 po. Matthew chapter 20, verse 20. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Sila ay lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. Sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa inyong kanan at ang isa sa inyong kaliwa, sa inyong kaharian." So, yung ina ng mga anak ni Zebedeo, sino po? Ito, si Salome. Okay, si Salome. Si Salome po ay isa sa mga babae na kasama doon sa nung namatay si Jesus. Okay? Kaya lumapit kay Jesus si Salome, tapos ganito po yung request. Okay?
Panginoon. Pagdating ng kaharian mo, sana itong dalawang anak ay isa sa inyong kanan, isa sa inyong kaliwa. So maganda yung, 'di ba, yung puso ng isang inay. Kasi yung inay po ay nanay, meron din pong ganitong mga puso. Okay? Sana yung mga anak ko ay maging mataas. Okay? Sana yung anak ko ay maging maayos. Okay? Magtagumpay sila sa buhay, sa mundong ito. Mataas yung posisyon. Pero sabi ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Ibig sabihin, ang hinihingi ninyo ay mali. Ang hinihingi ninyo sa akin ay mali. Malayo sa aking kalooban. Bakit mali? Anong mali dito? So, Marcos chapter 10, pumunta po tayo sa Marcos chapter 10. The same storya po, pero sa Marcos chapter 10 verse 35, may konting difference. 35, lumapit sa kanya si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsabi sa kanya, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa inyo. Sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong gawin ko para sa iyo? Sinabi nila sa kanya, ipakaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa ay sa inyong kanan, ang isa ay sa kaliwa, sa inyong kaluwalhatian. So, bali sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Okay? Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? Mabautismuan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? So, anong difference po dito? Sino po yung nakiusap? Yung inay o silang dalawa? Silang dalawa, di ba? May konting difference. Sa Mateo po, inay ay nakiusap. Yung nanay nila nakiusap. Dito po, sila mismo nakiusap. Nagsabi. So, ibig sabihin, hindi lamang Salome, pati po yung dalawang anak, si Santiago, Juan, ay gusto rin po nila. Hindi lamang si nanay, pati si Santiago sa si Juan, gusto po nila umupo sa mataas na position. So, ordinaryong tao, humble ba sila? Sa tingin po natin, sa palagay nyo, yung dalawang itong tao, humble ba sila o hindi? Hindi humble. Gusto po nila mataas. Okay. Itong dalawa po sa paningin po natin, maamo ba sila o hindi? Hindi sila maamo sa una. Madali po sila galit. Madali po sila nainis. Hindi po humble po yung kanilang puso. Gusto po nila mataas. Bilang para maging disciple po ni Jesus, parang disqualified. Hindi sila nararapat na maging disciple po ni Jesus. Okay. Katulad po natin. Ordinaryong tao, wala pong magandang academic background o educational background. Mga fishermen. Saka yung ganito po yung ugali po nila, hot-tempered. Okay. Bahala ang Diyos sa iyo. Nawa, susunugin ka ng apoy ng Diyos. Gusto po nila mataas sa paningin ng ibang tao. Ganito po yung unang disciple po ni Jesus. Pero binago po sila ng Diyos. Binago. Nung tinawagan po sila, so kasama po yung kanyang tatay. Okay? Tingnan po natin sa Mateo chapter
chapter 4, verse 21. Matthew chapter 4, verse 1. Chapter 4, verse 21. At sa kanyang paglakad mula doon, nakita niya sa bangka at ang dalawa pang makapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-ayos ng lambat at kanyang tinawag sila. 22, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. So Lucas chapter 5. So Lucas chapter 5 verse 10. So verse 9, sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namanga dahil sa mga istang kanilang nahuli. Ganun din si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasamahan ni Simon. Sinabi ni Jesus sa Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Verse 11 po, nung maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. So, nung tinawagan po sila ni Jesus, ano po yung ginawa? Ano po yung iniwanan po nila? Yung kanilang bangka. Yung kanilang hanap buhay. Bangka po ay hanap buhay. Okay? Kung walang bangka, saan yung mga galing yung income? Wala nang source of income. Okay? Bangka ay iniwan. Sino pa po iniwanan po nila? Si tatay. Iniwanan po nila si tatay, papa, si Zebedeo. Iniwan po nila lahat. Following Jesus, hindi po madaling gawin. So maraming tao po ay gusto po nila pumunta sa langit. Gustong-gusto po nila pumunta sa langit, pero ayaw nila sumunod kay Jesus. Anong nangyari? Gusto nila pumunta sa langit kasi takot sa impyerno. Apoy, impyerno, takot. Gusto po nila pumunta sa magandang lugar. Pero bakit hindi sila sumusunod kay Jesus? Yung following Jesus ay walang pakialam. May conflict dito. Ano ba talaga yung gusto po natin? Magandang lugar o mga blessing? Yun lang pa ba yung mga hinahanap natin sa Diyos? Yun pa ba yung hinihingi po natin sa Diyos, yung mga blessing? O following Jesus ayaw ko following Jesus. Mahirap. Kung ganun pa po yung pagkaunawa po natin sa Panginoon, ay check muna. Kung ano ba talaga yung gusto po natin. Relation, yung pagkakilala sa Diyos. So John 17 verse 3, so, tingnan po natin, John 17 verse 3. John chapter 17 verse 3, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesus Kristo na inyong sinugo. Sabi po ni Juan na apostol, ito ang buhay na walang hanggan. Ito, yung buhay na walang hanggan
na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay as si Jesus Kristo na inyong sinugo. Ano po yung buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan, hindi po yung mga pag-attend natin sa church. Yung buhay na walang hanggan, hindi po yung mga pagdadasal-dasal ng mga blessing sa Diyos. Yung buhay na walang hanggan ay pagkakilala po natin sa totoong Diyos. Pagkakilala. Kung kilala po natin si Jesus, kung sino si Jesus, yung following sa Kanya ay madaling gawin. Hindi po siya mahirap. Kung kilala po natin kung sino si God, kung sino si Jesus, kung tunay na kilala po natin si Jesus, yung following sa Kanya ay madali lang. Madali. Dahil kilala po natin kung sino si Jesus Kristo. Bakit maraming tao po ay ayaw sumunod kay Jesus? Dahil hindi pa masyado kilala si Jesus. Kaya yung ayaw pa nila iwanan yung salibutan. Magandang salibutan. Masarap na buhay, magandang trabaho, malaking kita sa trabaho. Yung mga magandang pangarap sa buhay dito, yun pa yung mga hinahawak o hinahabulan. Following Jesus, si Jesus lang. Sana si Jesus lang. Si Jesus lang, cross. Ayaw ko magpasa ng cross. Si Jesus lang, ipako sa cross. Ako, ayaw. Yung following Jesus ay mahirap sa kanila. Bakit po? Hindi po nila kilala yung tunay na Diyos at tunay na Hesus Kristo, Panginoon. Si Juan po, sa una, so hindi po siya maamo, so hot-tempered po si Juan. Si Juan po sa una ay hindi maganda yung puso niya, gusto po niya maging mataas. Okay. Kahit malapit na po mamatay si Jesus, gusto po niya maging mataas. Kaya sabi po ni Jesus sa kanila ganito po, Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Di ba nung nakiusap si mama ni Juan Santiago, ganito po yung sabi po ni Jesus Kristo. Okay? Verse 23. Chapter 20, verse 23. Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kopa, unit ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako ang makakaloob. Kundi, yun ay para sa kanila na pinalalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa 2 magkapatid. Siyempre, yung ibang kapatid, yung ibang alagad 10 ay galit. Ay, gusto nila maging mataas. Kung silang 2 nasa kaliwa kanan, saan po kami upo? Nagalit po sila. Competition. Okay. Mga inggit, pagtalo. Hindi maganda yung puso ng lahat. Okay? Galit sila. Sabi po ni Jesus, ganito po. Unit, tinawag sila ni Jesus, sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila. Ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaari makagayon sa inyo, kundi ang sino mang sa iyo ay nangnanais maging dakila ay kailangan maging lingkod ninyo. Ang sino mang sa inyo na nangnanais na maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Okay. Kaya dito po, verse 28, basahin po natin, verse 28, 3-1. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Inayos ni Jesus yung kanilang maling isip. Sa mundong ito, yung mga gumagamit ng maraming kapangyarihan ay mataas. Okay? Dakila sila. So,
na gumagamit ng mga mataas yung position, nag-uutos. Di ba yung mataas po sila, nag-uutos. Gumagamit ng maraming katauhan. Okay? Mataas yung position, mga mayor, kapitan, mayor, mga konsyal. Okay? Yung congressman, mataas po sila. Okay? Sa liputan. Pero sa harapan ng Diyos, sino daw madakila? Sino daw yung dakila sa harapan ng Diyos? Sino man nang nanais maging dakila ay kailangan maging lingkod. Lingkod ay dakila sa harapan ng Diyos. Lingkod. Sa mundong ito po, sa libutan, yung mga nakaupo lang, tapos yung pinaglilingkuran, sinaserve, sila po yung dakila sa mundong ito, yung mga nakaupo lang. Tapos nag-utos lang. Pero sa harapan ng Diyos, sino po yung dakila? Yung mga nagsaserve, naglilingkod. Okay. Sila po yung dakila sa langit. Kaya sabi po ni Jesus, ako, okay, anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pumarito ako sa mundong ito upang maglingkod sa iyo. Sino po ang pinaglilingkuran po ng Panginoon? Tayo po. Okay. Tayo po ang pinaglilingkuran po ng Panginoon. Kaya sino po yung pinakadakila? Si Jesus. Siya po yung naglingkod sa lahat ng tao. Upang ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. Upang ibigay yung paglilingkod. Anong ibig sabihin paglilingkod? Sa madaling salita, paglilingkod ay pagbibigay. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng service, pagbibigay ng ating energy. Pagbibigay ng ating kayamanan. Yun po yung serving. Yung ating katawan, yung ating oras, yung ating budget ay ginagamit po natin sa pagsaserve, paglilingkod. Yun po yung serving. Hindi pwede mga sa bibig lang serving. Sila po yung dakila sa langit. So Marcos chapter 10, Marcos chapter 10, verse 45. Marcos chapter 9 po, Marcos chapter 9, verse 33. So 33, chapter 9, verse 33, nakarating sila sa Kapernaum at nang sila ay nasa bahay na, tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Uni sila ay tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. So lagi po sila nagtatalo. So, para maging dakila, sino ba yung pinakadakila sa atin? Okay? Sino ba yung mas mataas yung position dito? Yun po yung topic po nila, doon sila nagtatalo-talo lagi. Kaya verse 35, basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila ay sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat ng lingkod. Okay. So, sino mang gustong maging una, gustong maging dakila, ay dapat maging huli. Dapat maging lingkod. Okay. Maging huli, maging lingkod. So ito po yung mahalagang lesson po ni Jesus kay Santiago saka si Juan.
Tapos, sa mga itong dalawa po, sino po yung mas maunang namatay? Si Santiago po yung pinakaunang namatay. Gawa chapter 12. Gawa chapter 12 verse 1. Chapter 12 verse 1, nang panahon yun, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Sa 12 disciple, si Santiago na kapatid ni Juan ay pinakaunang pinatay. Tapos, yung Juan po, yung kapatid Juan ay pinakahuling namatay. So, chapter 12, verse 7. At biglang napakita ang isang anghel ng Panginoon ay tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran, sila ay ginising, nagsabi, bumangon kang madali, laklak ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka, isuot mo ang inyong mga sandalyas, at yun ang ginawa niya. Sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa inyong sadili ang inyong balabal at sumunod ka sa akin. The same chapter, ano po yung nakita po natin the same chapter? Si Santiago ay pinatay. Pero si Pedro, anong ginawa ng Diyos? Anong nangyari kay Pedro? So, tinulungan siya ng Diyos para lumabas sa kulungan. Isang chapter, okay? Si Santiago ay hinahaya ng Diyos na mamatay. Si Pedro po ay tinulungan siya ng Diyos para makalabas ng kulungan. Okay? Si Santiago po ba may kasalanan? Bakit maaga po siya namatay? May kasalanan po ba si Santiago? Wala. Wala pong nakasulat sa Biblia yung kanyang kasalanan. Pero bakit maaga siya namatay? Yung kanyang kapatid si Juan po ay mahabang buhay. Kaya isinulat po niya yung Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John, Revelation. Doon po sa island, Patmo. Okay? Patmo Island. So, namatay siya sa mga matandang edad, si Juan. Pero yung kanyang kapatid ay dito po siya namatay. So, ibig sabihin, yung 12 disciple, iba-iba po yung kanilang, iba-iba po yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Si Santiago, hanggang dito lang. Hanggang dito lang po yung plano ng Diyos. Yung trabaho po ni Santiago ay dito, tapos na. Pero bakit tinulungan po ng Diyos si Pedro? Dahil may trabaho pa. Si Pedro may trabaho pa. Kaya, pa-extend yung buhay. Si Juan po, may trabaho pa. Kaya pinapa-extend po ng Diyos yung kanyang buhay hanggang matapos yung kanyang misyon. Iba-iba po yung mission po ng Diyos sa atin. Si Pedro saka si Juan, Gawa chapter 3, Gawa chapter 3 verse 1.
Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin na ikatlo ng hapon. Kaya si Pedro sa si Juan po, sila po yung unang leader sa Jerusalem Church. Si Pedro sa si Juan. Okay? May trabaho po sila. Kung gano'n, may tanong po dito. Yung kamatayan po ni Santiago, maagang kamatayan ni Santiago ay useless? Useless po ba? Yung maiksing buhay ni Santiago ay useless? Hindi po. Ginamit po ng Diyos yung maiksing buhay ni Santiago. Iba-iba po yung plano ng Diyos sa atin. Kaya kapag dumating po sa atin yung mga pagsubok, anong tamang reaction po natin? Pagdating po sa atin yung mga sakit, yung mga pagsubok sa buhay, ano po yung tamang reaction? Okay. Bakit ako lang? Ganito po ba yung reaction po natin? Yung ibang tao ay masaya sila, pero bakit ito nangyari sa akin? Unfair po ito, unfair yung buhay. Okay? Puro parang sa akin lang lagi nangyari ganito. Yun po ba yung tamang reaction po natin? Hindi po. Prayer lang, tapos hintay lang. Hintay. Salamat pa din. Lahat ng pagsubok sa buhay po natin, yung sakit, maaari po yung sakit. Yung mga iba't ibang problema sa buhay, lahat klaseng pagsubok sa buhay ay ginagamit po ng Diyos. Ginagamit po ng Diyos, iba't ibang uri ng kulay. Yung kulay black, yung kulay green, yung kulay yellow, kulay brown. Yun po yung kulay ng pagsubok. Hindi lagi yung mga kulay bright. Yung mga dark, yung kulay ng itim, yung dark color, ay ginagamitin po ng Diyos para mabuo yung magandang buhay natin. May purpose. Okay? Kaya sa anumang mga given condition, so kailangan po natin magpasalamat pa din, tapos kailangan po natin gamitin anumang talento na ipinakaloob niyo po sa atin. So, unang Pedro po, chapter 4, unang Pedro chapter 4, verse 10. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Okay. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Yung kaloob po ay, ano po sa English? Kaloob? Kaloob, sa English po, ano po ito? So, gift. Ito po yung sa Tagalog, kaloob. Okay? Gift. Okay? Kaloob o regalo. Regalo, gift. Okay? Yung gift po ay given. Given po ito. Given. Yung kaloob, hindi po ito pinagtrabahuhan po natin. Given po ito, given. Yung anumang talento, matalino ka, so, given po yan, given. Okay? O malakas yung katawan, given po yan. Meron tao na hindi malakas yung katawan, may inborn na sakit. Okay? Meron pong tao na ipinanganak na hindi matalino.
Iba-iba yung given. Yung may talento ka sa music, may talento ka sa mga computer, anumang talento ay given, hindi po ito pinagtrabahuhan. Ito po yung para saan po ito. Gamitin po ito para sa mission. Okay? So, para sa kalooban ng Diyos. Ganon din po yung pagsubok na dumarating po sa atin, pagdating po natin sa mga pagsubok, okay? So, doon din po, nag-umpisa po yung ating mission, pagsubok. Okay? Kaya, so ngayon po, si Juan po ay ginamit po ng Diyos hanggang matanda po siya. Kaya nagsulat po siya ng 5 Bible hanggang Revelation. Revelation po yung sulat ni Juan. Samantala, yung kanyang kapatid na Santiago ay maaga namatay. So iba po yung plano po natin. Yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, pansinin po natin yung kanilang unang ugali, unang buhay. Santiago at si Juan, sila po yung anak ng kulok, yung sons of thunder. Tapos, hindi po karapatan pa yung kanilang puso sa mission ng isang apostol, pero binago po sila ng Diyos. Habang sumama po sila kay Jesus, nakita po nila yung kaamuan at mapagkumbabang puso ni Jesus. Sabi po ni Jesus, lumapit ka sa akin. Okay? Matuto kayo sa akin. Ang puso ko ay maamo at mapagkumbaba. Pasanin mo ang aking pamatok at matuto ka sa akin. Yung kamatayan po ni Jesus, yun po yung pinakamalaking lesson sa kanila. Yung muling pagkabuhay po ni Jesus, yung pinakakatibayan ng lesson po ni Hesus Kristo. Kaya nagbago po sila. Nagbago. Kaya katulad po ng nangyari sa kanila, ay nangyari rin po sa ating lahat. Tayo rin po ay nasa proseso ng training. Katulad po ng 12, kaya diba sa itong 12 disciple, so paano po, sino po yung gusto po natin tularan? Si Pedro, o si Santiago, o si Juan. Mga next time po, pag-aralan po natin patungkol kay Thomas, saka Mateo. Meron din po mga mahalagang lesson sa kanilang buhay. Kaya hanggang dito lang po, so manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Nakita po namin kung gaano kahirap ang pagsunod sa halimbawa po ng Panginoon. Ano binago ng Panginoon ang buhay ng mga alagad, nawa ganun din po ang mangyari po sa amin. Gusto po namin sumunod sa inyo at sa inyong dakilang kalooban. Pakalooban niyo po kami ng kalakasan at matibay na pananampalataya upang magampanan po namin ang aming katungkulan bilang isang anak ng Diyos, bilang isang alagad ni Hesus Kristo. Sa darating na New Year Retreat 2026, nawa po lahat po ng mga kapatiran ay makakasama sa itong dakilang gawain at makaroon po ng panibagong resolution sa darating na bagong taon 2026. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.